Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangang daan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan, at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pangunawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawahang kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isip. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungkol sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung ano ang nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipag-isa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayong muli ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Siya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan upang ang pag-aalay natin ng misang ito ay maging lubos na kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat ang iyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangian tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na loob na sa iyo, kaloob sa iyo ng Diyos upang siya papurihan sa lahat ng bagay
sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga pinakamamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring hindi pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo at inyong pakikithati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo na po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya, kasamang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pagbalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ng mga nagbibili at namimili roon at ipinagtaob ang mga mesa
ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templong sino man may daladalahan. At tinuruan niya mga tao, sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buwato'y humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa umahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan niya ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka diyan. Tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyong pagkakasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. May ginawang Panginoon sa Ebanghelyo ng araw na ito. Nakagilagilalas at parang hindi nararapat. Ano ang kanyang ginawa? Nagugutom siya. Naganap na makakain. May nakitang puno ng igos. Maraming dahon. Ngunit nung lapitan niya, walang bunga. At sabi sa atin ng Ebanghelista ni San Marcos, hindi naman napapanoon pa ng puno ng igos. Wala naman talagang mahihintay doon. Ngunit sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos na iyon. Sinabi niya, wala nang makakakain ng iyong bunga. At nangyari nga kinabukasan ng daanan nila, natuyo na yung puno ng igos. Namatay. Ang sumpa ng Panginoon ay tumalab. Hindi na nga siya magbubunga sapagkat namatay na. Bakit ginawa ng Panginoon yon? Ito ay isang talinhagang buhay. May gusto siyang ituro. Ano ang gustong ituro ng Panginoon? Eto, nais niya ng kanyang mga alagad ay maging mabunga. Hindi mabongga. Iba yung mabunga sa mabongga. Yung mabongga, nako, magaling marahil magsalita. Marahil hinahanga ng mga tao. Wika nga maraming likes. Kung baga sa computer, maraming likes. Trending na yon, mabongga. Ngunit, mabunga ba? Ang sabihin, talaga bang nagbubunga para sa kaharian ng Diyos? At ang ating Panginoon nagpakita ng tunay na bunga. Nagpunta siya sa templo. Nando doon, ako, ang daming sumasamba. Ang dami. Ngunit anong ginawa niya?
Pinalayas niya ang mga hayop, pinagtutumba ang mesa ng mga nagpapalit ng pera. At pinalayas niya ang mga hayop doon at ang mga nagtitinda. Marami nga silang tubo, mabongga, ngunit hindi mabunga. Hindi ang Diyos ang nakikinabang, kundi sila. Kanya sabi ng Panginoon na susulat, ang aking tahanan, ang aking templo'y ituturing ninyong aking tahanan, ngunit ginawa ninyong lungga ng mga magnanakaw. Yun, kahit na mabongga, hindi mabunga. Nais ng Panginoon na tayo ay maging mabunga, hindi mabongga. Sabihin natin, mabunga, hindi mabongga. Sabihin natin ulit, nais ng Diyos na ako'y maging mabunga. Yun, mabunga. Anong bunga? Ang tunay na pagmamahal sa kapwa-tao, taimtim na pagsamba sa Panginoon Diyos at pagpapatawad sa kapwa. Yon ang narinig natin sa unang pagbasa. Magmahalan tayo, paglingkuran natin ang ating kapwa. Yon ang una, magmahalan. Ikalawa, magpatawad. Narinig ninyo, pag nananalangin kayo, patawarin muna ninyo ang nagkasala laban sa inyo. At ikatlo, pinakamahalaga sa lahat, taimtim na pagsamba sa Diyos. Natutuwa ako tuwing pupunta ako dito sa Quiapo, nakikita ko kung minsan nasa sulok lang, nakataas ang kamay, nakapikit ang mata, nagdadasal. Taimtim na nagdadasal, taimtim na sumasamba sa Panginoon Diyos. Nakikita yon ng Panginoon, nakikita kayo at ang inyong mga puso. Sana po tayong lahat maging taimtim ang pagsamba at pagmamahal sa Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Dumalangin tayo sa Kanya at hilingin natin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak. Sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na nahigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisihawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, dasalin natin ang sama-sama ang panalangin tinuro ni Isus sa atin.
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo Bigay po rin. ninyong masayang pagbati ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalay sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Sa darating na June 20, 2026 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Inihahandog ng Catholic Traveling Company ang isang pilgrimage sa Italia kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na September 19 to October 4, 2026. Kasama sa mga lugar na bibisitahin ay ang mga dambana ng Mahal na Berhen at ang mga santong sinas, San Antonio de Padua, San Francisco ng Assisi, Santa Clara, San Carlos Acutis, Santa Rita de Casia, Berhen ng Loreto, Mahal na Mukha ng Manopilo, ang Eucharistic Miracle ng Lanciano, San Padre Pio ng Pietrelcina. Magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang Santo Papa Leon sa Vatican Square sa Roma. Para sa reservation at karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa Catholic Travel sa numerong 8523-25223 mula Lunes hanggang Biyernes o sa cellphone number 0918-9110-748 at 0918-910-8658. Ito po ay limited slots only. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat, panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banalang iyong pangalan, dinadakila at pinasasamalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo. Nang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong iatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mana pong Jesus Nazareno,
Iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga imahe nila at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.